Magandang hapon po sa inyo mga paps. Ngayon pong hapon na to nandito ako sa may likod ng aming garden. At titignan ko yung taniman dito ng pipino. Meron palang farm dito na taniman ng pipino, taniman ng kamatis, taniman ng sili. Gusto ko sanang puntahan kaya lang kanina pagbaba namin dito sa may bakod. May bakod kasi itong aming tinatamnan Kaya pakita ko po sa inyo. Yan po, may bakod po yan. Kanina po, nung kami sumampa sa bakod, kasama ko pa yung anak ko. Ito yung hagdan na namin. Sa hindi po inaasahang pangyayari, may nakita po kaming ahas, cobra. Dito po sa may baba. Hindi naman po siya gano'ng kalaki yan. Mga kasing laki lang po siguro ng braso ng bat, sanggol. Ganun po kalaki. Yung sanggol na mga nasa 7 months na sanggol. Ganun po kalaki yung nakita namin. Sinlaki po ng braso niya. Ako po ay napaatras at hindi na ako tumuloy na bumaba. Kasi po itong daraanan po doon sa may farm. Ayan po, tinan niyo po yung farm po. Yan po yung taniman ng pipino, kamatis, sili, tsaka po mga sitaw. Dito sa likod ng bahay po namin yan. Masukal po yung daraanan. Kaya hindi ko na po tinangka na bumaba at tatakot ako baka mamaya matuka ako. Isa pa baka may kasama. May mga lungga po kasi dito sa may gilid po ng taniman ng palay. Ito po, taniman po ng palay ito. Bukid po itong sa likod namin. At nakita ko rin po itong kay Mito, napakadaing hinog na kay Mito. Sabi ko, kukuha ko. Kaya lang mag-aalas 5 na ng hapon. Baka hindi ko makapansin, baka may ahas din na nakabitin doon sa kay Mito. Pag po kasing gantong hapon mga lumalabas na yan Para pong mga paniki yan. Minsan naandyan sa kay Mito yan, nakasabit dyan yan. Mamaya matuka po ako, hindi ko na po tinangka na pumanik. So bukas po siguro ng umaga mangunguha ko niyan pag po umaga mga bandang alas 8. Hindi na po ako bumaba at natatakot ako baka mamaya may kasama yung ahas na yun. Ayan po. Yan po sa likod na yan. Medyo masukal Hindi po kasi nila nalilinis masyado At madalang naman puntahan ng tao to. Pag magluluto lang po yung tita ko, yun tsaka nagkakatao. Pero pagka minsan wala naman tao, yan ang gustong gusto na ahas yung ganyan Yung madamo tsaka mapuno, malamig po kasi gusto niya. Hindi po sila tumitira doon sa mainit. Ang daming damo. Tapos meron pa ditong mga parang nuno sa punso, yung mga lupa na ito maaaring dyan din nakabahay kasi may mga lungga dyan Yan, may mga lungga po dyan hindi na po ako bumaba. Ang ginawa ko po para po umalis yung ahas, binuhos ako ng tubig. Pagbuhos ko ng tubig, nagpunta ron sa dulo ron sa daanan na yun. Hindi ko alam baka may lungga yan dyan o may anak. Kasi nung nakarang araw po may nakita rin kami dito na anak po ng cobra. Tinuka nga po yung nagtatanim ng ng pipino tsaka ng sili. Buti po kamo nakasombrero siya, hindi siya tinablan. Tsaka siya, yung mukha niya ng mga bonnet. Tapos yung kanyang katawan punong-puno siya may jacket siya Tsaka nakabota, tas siya maong. Kaya safe po siya kahit matuka siya, hindi siya tatablan nun nakabota Hindi naman tumatalab yung sa bota, yung pangil nun. Dahil rubber po yung bota. Yan po, kaya hindi na po kami bumaba. Nandito lang po kami at titignan po namin yung taniman ng pipino. At o-order po ako ng pipino. Mura po pipino rito, kumpara po sa palengke. Mura po dito. Dito po nung nakaraan bumili ako ng pipino, halagang 200 Napakarami po. Kumpara po sa palengke. Sa palengke bumili ako ng pipino, 3 piraso, 75.
Hindi ako nasiyahan. Samantalang pag didirekta ka dito sa farm, sa mga taniman talaga ng mga pipino, makakamura ka kumpara sa palengke. Tsaka para matulungan din natin yung mga magsasaka natin na nagtatanim. Hindi na sila maglalako sa palengke para lang mabili yung kanilang tanim, panindang mga gulay. Ako lang po dumidirektang pumupunta rito. Kaya lang po sa ngayon, hindi po ako bababa. At ayaw ko pumatukan ng ahas. Mahirap po kasi. Mahirap po kasi ang anti-venom dito sa Bulacan. Hindi naman sa lahat ng oras may anti-venom sa mga ospital dito. Kaya mas maganda na rin po yung nag-iingat po tayo. Ayan po yung mga bata po, yung mga anak po nung nagtatanim. May bahay po sila dun sa gitna ng bukid. Ayan po. Iyan po hindi matuto ka kasi may kasama silang aso eh. Ilan yung aso nila? 4. Yung aso nasa una, tapos sila nasa likod. Kaya malabo silang matuka. Kami, wala naman kaming kasamang aso. So, pag natapakan mo yun, tutukain ka nun, antimano. Walang sabi-sabi yun. Pag may aso po, pag sinugod nyo na yan, mas nakalalamang mapatay ng aso yan. O tumakbo sila sa damuhan, yung mga ahas. Kaya yan po, ito po, napakaganda po talagang tumira dito sa bukid. Lahat ng kakainin mo puro mga fresh. Alam mong organic, alam mong walang halong chemical, tsaka alam mo kung saan hinango. Kaya sa panahon ngayon, dapat talaga alam natin yung kinakain natin, kung saan nanggagaling yan, kung paano tinanim yan. Kaya lang mahirap din minsan yung farm. Yan na sasabihin natin pwede ba natin sabihin sa tindera sa palengke, saan po ba galing yan? Di ba para namang nakakahiya naman sabihin mo na ganun. Sabihin pa wala kang tiwala sa kanila. Mas maganda na po yung nag-iingat. Kaya kung bibili na lang po kayo ng lupa, mas maganda na sa bukid ka. Malaya ka dito, sariwa ang hangin, lahat ng klase ng prutas pwede mong itanim, lahat ng klase ng prutas makakain mo dito. Pero na lang yung mansanas tsaka ubas, bibihira naman tumubo yun. Yung mga tropical fruit lang, gaya ng kay Mito, ayan, mangga. Tapos yan, buko, may mga buko din kami dito. Santol, yan, may mga santol din kami dito. Mga bayabas, may bayabas din kami yan, may mga bayabas din po dito. Gayabano, may gayabano din po dito. Dito po sa kabila may apple mango. Pakita ko po sa inyo sa likod ko. May apple mango po yan, laing bunga. Siguro mga Marso makaka-harvest na ako dyan, pati doon sa may lupa ng tita ko. Dami, pinausukan ko po yan, kaya dumami bulaklak, dumami yung bunga. Yan po kasi gusto ng mangga. Kahit hindi mo siya bombahin, pausukan mo lang siya, mubunga siya. May season kasi yan kaya lang mas maganda yung pinausukan. May season na may kasama pang usok. Ganun po kasi ang ginagawa ng mga matatanda nung araw. Tinuro po sa akin yun nung dati ng lola ko, na kung gusto mong dumami yung bunga ng mangga mo, pausukan mo sa umaga saka sa hapon para maraming bulaklak na lumitaw. Nga po, marami nga pong lumitaw na bulaklak. Tapos nung mga ilang linggo, lumitaw naman yung mga bunga. Ang dami pong bunga, halos mabali na isa nga, sobrang dami ng bunga. Kaya lang may mga nalalaglag kasi nga po mahangin ngayon dito, malamig ang hangin ngayon dito. Talaga para ka nasa Baguio. Ikaw ang susuko sa lamig dito sa bukid. Kahit di ka bumili ng aircon, press ang aircon ang dito, para ka naka-aircon. Ang hangin dito, hindi polluted, press. Lahat press. Kaya salamat po sa inyo sa patuloy niyo pong panonood ng aking video. Nawa po ay patuloy niyo pa akong suportahan at i-like po ang aking video at i-share. Maraming salamat po, hanggang sa muli po. God bless po.